Ito na mga idol, sisimulan na natin yung small 12 volt solar setup natin. Ikakat ko na lang yung plywood, tapos balikan ko kayo kapag napinturahan na natin. Ito na mga idol, nakat na natin yung plywood. So bahala na kayo kung lalagyan nyo rin siya ng box para malinis tignan. Tapos lilihahin na lang natin yung mga excess ng plywood. Ayan, para hindi matalim. Ganyan. May butas yan dito para sa wire. So inabangan ko na rin siya ng butas dito, no, para sa kanyang kabitan ng tornilyo, 4. Ayan, 4 yan na butas. So pipinturahan na lang to din. So itong butas na to para sa kanyang wire papuntang battery at solar panel. Ito na mga idol, pinipinturahan na natin yung box na pagkakabitan ng ating 12 volt solar setup. Yung kung mapapansin nyo to, yan, yung tatlong parang pabilog na kahalate. So dyan ko ilalagay yung pan, then may butas doon, labasan ng wire papuntang battery or daanan ng wire papuntang battery at solar panel. Ito, ayan yung box na ginawa natin. Pipinturahan na lang natin, then mamaya i-layout na natin yung ipoporma na natin kung saan ilalagay yung inverter, yung charge controller kapag natuyo yung pintura. Tapos hihintayin ko na lang yung pinsan ko para wiringan namin dalawa, kasi gusto niyang matuto, gusto niyang mapamiliarize kung paano yung connection. Pero yung may-ari talaga na to, taga Manila. Bali, ito na yung update sa ating box. Tapos na natin siya pinturahan. Kaso ang problema, naubusan tayo ng white, kaya yung gilid niya is gray. So maganda rin naman tignan, gray and white yung combination. Kadalasan sa nag-install, pure white lang yung box nila or yung panel nila. So hindi kasi kasama yung pintura sa budget, pati yung plywood. Yung plywood, bigay lang to ng pinsan natin. Yung pintura naman, tira-tira lang natin. So yung white, konti lang kasi yung white natin, naubos na. Then ito yung gray, konti lang rin yung laman. So paubos na rin, kaya nilagay ko na lang rin sa gilid para hindi masayang. Ayan, tsura niya sa gilid. Maganda rin naman tignan eh, gray and white, para maiba naman. Ito na yung box natin, tuyo na yung pintura. Ili-layout muna natin or hahanapan muna natin ang pwesto yung inverter, solar charge controller, saka yung mga breaker. Ipipix na natin siya dyan bago natin wiringan, para alam natin kung gaano kahaba yung wire na kailangan natin papuntang charge controller, papuntang breaker. So bago ang lahat, ang presyo pala lahat na to ay umabot ng 8.5 kasama yung labor. Pero hindi include or hindi kasama yung plywood, pintura, tsaka itong wire na gagamitin. Kasi itong wire na gagamitin ay sobra lang to ng pinsan natin, binigay na lang sa atin. Tapos itong mga terminal lag niya, ayan, bigay lang yan. So hindi yan kasama. So ang kasama lang dito sa 8.5 itong battery wire ng inverter. So kapag bibili ka pa ng mga wire, siguro aabot ng, tapos plywood, syempre wala naman nabibiling plywood na ganyan lang kaliit. So sa mga tira-tira nyo lang na plywood dyan, tapos pinturahan nyo lang, siguro mga 9.5 sabihin mo na, kasama yung plywood. Sobra na yung 9.5 siguro. Kasi yung ibang materials natin dyan ay libre lang naman, tulad ng pintura, kasi tira lang rin yung pintura, pati yung plywood bigay lang rin, tira lang rin yung plywood, tapos ginawa na lang nating box. Tapos itong wire, tira lang rin to, ayan. So sobrang haba pa na to. So siguro yung inverter natin dito natin ilalagay, then ganito siguro. So dapat nga ganito sana maganda, kaso mabibitin yung wire nya, kasi dito yung ventilation, no? So, dito yung pan ko dito yung pan ilalagay. Dahil bitin yung wire, siguro pabaligtad na lang. Pag na lang ang lagay natin. Yan. Kasi itong wire na to, yung libre niyang wire, maiksi lang. Ayan, oh. Parang 0.5 meters lang siya. Yan. Kung dito kasi sa taas mga idol, yan, mabibitin siya, hindi aabot sa breaker. Kaya dito na lang sa ilalim para umabot. Sa ilalim na lang yung terminal niya. Then ito naman sa pagkabit naman ng solar charge controller, may mga butas siya na 4.
kung may hirapan kayo mag-mark ng butas, sa box niya, ito yung box niya, meron niyang kasamang guide. Ito siya, ayan, tatanggalin nyo lang to, ayan, 4 din yan, ayan, ang isa, dalawa, so ito yung ipapang mark nyo kasi sakto yan dito, ayan yung butas nya. Ayan yung isa, dalawa, ito yung ilalapat nyo dito, then saka nyo siya butasan. Ganyan lang yung pagkabit ng charge controller. So ipipix ko muna tong mga aparato natin or materials natin. Itong outlet dito natin ilalagay. Ganyan siya. So bali malapad yung, magtataka kayo, malapad yung part na nandito. Kasi kung in case na gusto mag-upgrade ng may-ari ng isa pang solar charge controller, so kasya pa yung isa. Yan. Tapos magpapasobra tayo ng lagayan ng breaker dito para in case na magdagdag siya na isa pang solar charge controller, may sarili na siyang lagayan ng breaker. Kaya yung ano na tong butas na to ng wire, daanan ng wire ay hanggang 3 breaker. Ayan, palabas. Kasi yung isa dyan AC naman papasok na yun. So abangan nyo na lang pag na-fix na natin yung wire, tapos wiring na lang natin. Hintayin ko pa yung pinsan ko, dalawa kami magwa-wiring.
Testing natin mga idol, tapos gagawan ko na lang to ng part 3 para sa ating wiring, para isahang video lang yung wiring. Kakalasin ko ulit, then papakita ko kung paano natin kinonect. So winiringan ko na muna siya para pag ginawa natin ng part 3, nakasukat na yung mga wire. Hindi na tayo magpuputol-putol, kabit na lang tayo ng kabit para mas madali yung magets. So testing natin, ito lang muna ang battery natin, gel type. Yan, sira na to. Ano yan, pinagpalitan ng e-bike, pan testing lang. Then i-ano lang natin, i-on lang natin siya, tapos yung mga parameters saka na natin i-set, kasi wala pa rin naman tayong kulang pa dito ng isang relay or SSR, solid state relay natin. Dito natin ilalagay yan, dito yung mismong primary ng relay, then dito yung pinaka switch ng relay. On natin, unahin natin yung battery. Meron tayong 12.3, same doon. Tingnan natin sa 12.4 dito sa inverter. So may time talaga nag-iiba-iba yung voltmeter. On natin yung AC. Yan, gumana na yung wattmeter, 0 watt, wala pang naka-load. Testing natin, lagyan natin ng load. Ano lang muna to, naka-on lang to dito sa yan inon ko lang sa switch kasi wala pa tayong relay doon. Pero kapag may relay tayo dito, yung relay ang magsi-switch dito para mag-on yung inverter. Wait, pag dinikit ko tong dalawang wire na to, isipin nyo relay yan. Pag dinikit ko yan, mag-on yung inverter, maglalabas to ng output. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, dinikit ko yon, naglabas siya ng output. Pag binitawan ko, mamamatay din. Pansamantala, i-on ko muna dito kasi hindi pa rin naka-reconnect yung LVD natin. Nag-on na siya, may output na. Saksak tayo ng load. Ito mga idol, yung converted na 12 volts. 12 volts na lang yung electric pan. Ayan, 12 volts yung output ng adapter. Saksak natin. Then on natin yung electric pan. And 35 watts yung electric pan. Umababa pa, 35. Lakas din eh. At least ito mas madaling kontrolin. Kung gusto mong hinaan yan, 11 watts lang. Kasi minsan malamig rin talaga. Yung number 1 na electric pan, malamig pa rin. So ito, pwede mo pang hinaan ng husto. 11 watts na lang. 4 watts, 3 watts. Ito lang ating battery. 11.9 dito. Ayan, 11.9. Abangan nyo na lang part 3 mga idol sa wiring.